Kaya kung tinutuligsa ka ng mga hindi naghahanap ng totoo, huwag mong sayangin ang boses mo. Pag tinanong ka, sumagot ka. Yun ang logic ng tao. Pag di ka sumagot, abnormal ka. Kasi hindi normal yung tinanong tapos hindi sumagot. Or may tinatago. Or bastos. Yun lang yun. It's just a story. Kung sinabihan siya lagi kayo handa sa pagsagot, then it's normal. Kung meron kang pagkatwiran sa puso mo o panindigan, ang paniwala mo ay ang tao galing sa unggoy. Pag tinanong ka, bakit tao galing sa unggoy? Dapat lagi kang handa sumagot. Kahit ano man belief mo, paano si Kristo nakapaglakad sa tubig, dapat lagi kang handa sumagot kasi tinatanong ka. That's logic, common sense, and common etiquette. Gaya ni Kristo, tahimik ka, matatag ka. At ang pananahimik mo ay hindi pagkatalo, kundi panalo sa ilalim ng pamumuno ng Diyos. Minsan kasi, gusto ng tao ay panay sagot. Gusto nila ng rebuttal, ng expose, ng salpukan ng argumento. Pero hindi ganun ang ipinakita ni Kristo. Ang totoo, kung meron mang may karapatang magsalita at manlait ng mali, si Kristo na yon, perfect knowledge, perfect discernment. Pero kahit ganun, pinili pa rin niyang manahimik sa harap ng kabulaanan. Bakit? Kasi hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya sa mga taong sarado ang puso. Kahit gaano pa karami ang paliwanag mo, kung ang kaharap mo ay hindi naghahanap ng totoo, baliwala lahat ng salita mo. Masasayang lang ang tinig, oras at lakas mo. Ang tao na ayaw makinig, kahit anong ganda ng aral, magbibingi-bingihan. Pero ang taong may takot sa Diyos, kahit walang sumagot sa tanong niya, matututo siyang manalamin at magpakumbaba. Kaya minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi yung angat ka sa diskurso, kundi yung nakalabas ka sa usapan na buo ang paninindigan at malinis ang budhi mo. At iyan ang ipinakita ni Kristo. Tahimik siya kasi alam niyang ang pananahimik ay bahagi ng katuparan ng plano ng Ama. Hindi lahat ng sagot kailangan mong sabihin agad-agad. May mga sagot na hinuhubog sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. At ito ang kalaban ng maraming tao ngayon, yung kawalan ng tiyaga. Gusto nila lahat sagutin mo, gusto nila lahat ipaliwanag mo. Pero kung ang layunin ay manira, hindi makinig, wala kang obligasyong sumagot. Ang pananahimik ay hindi pagtalikod sa tungkulin. Ito ay pagtanaw ng mas mataas na layunin. Kaya kung ikaw ay inuusig, inaakusahan, tinutuligsa, pero alam mong nasa katuwiran ka, panatilihin mo ang pananahimik na may pananalig. Hindi katahimikang duwag, kundi katahimikang may paninindigan. Hindi ka palaging kailangang lumaban gamit ang bibig. Minsan panalo ka na dahil hindi ka gumante. Minsan sa pananahimik mo, mas naririnig ang katotohanan. Gaya ng ginawa ni Kristo, na kahit sa gitna ng kasinungalingan, hindi na niyang sinagot ang bawat akusasyon. Kasi hindi niya kailangang ipaliwanag ang katuwiran, kundi isa katuparan ito. Ganyan din tayo dapat. Hindi tayo tinawag para makipagtalo sa lahat ng bashers. Hindi tayo tinawag para i-justify ang lahat ng galaw natin sa mga mapanirang bibig. Tinawag tayo para ipamuhay ang katotohanan, kahit walang palakpakan. Tinawag tayo para maghintay ng hustisya sa Diyos, hindi sa social media, hindi sa likes, hindi sa clout. Tandaan mo, ka-KDR fanatics, may mga tanong na sinasagot ng pananampalataya, may mga paratang na pinapatunayan ng panahon, at may mga kasinungalingan na nababasag sa harap ng pananahimik. Kung si Kristo nga, tahimik sa gitna ng kasinungalingan, dapat tayong matutong tumahimik din sa gitna ng kaguluhan. Kasi minsan, doon lumilitaw ang tunay na lakas. Tahimik si Kristo hindi dahil mahina. May mga pagkakataon sa Biblia na tahimik si Kristo. Hindi siya sumagot. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya nagdepensa. Pero hindi ito dahil wala siyang alam. Hindi ito dahil mahina siya. At lalong hindi dahil guilty siya. Tahimik siya kasi may layunin. May dahilan. May panahon kung kailan ang pananahimik ay mas mabisa kaysa paliwanag. Unang halimbawa, Mateo Kapitulo 27 talata 14. At hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita, anupat nangagtaka na lubha ang gobernador. Ito ang eksena kung saan kinaharap ni Kristo si Pilato. Binabato ng paratang. Sinisiraan ng mga punong saserdote. Hinahanapan ng sala na hindi naman umiiral. At anong ginawa niya? Tahimik, walang paliwanag, walang paninira pabalik. Bakit? Kasi alam niyang ang hatol ay pinal na. Hindi na usapin ng hustisya kundi katuparan na ng misyon. Hindi siya narito para ipagtanggol ang sarili. Narito siya para tuparin ang kalooban ng Ama, ang iligtas ang tao. Hindi sagot ang kailangan noon. Hindi pagdepensa, kundi pagtanggap sa sakripisyo. Ang pananahimik ni Kristo ay hindi kahinaan. Ito ay matibay na loob, nakaangkla sa pananalig sa Diyos. Kapag ang katahimikan ay mas malakas sa paliwanag,
Isa pa sa matibay na halimbawa, Marcos Kapitulo 14 talata 61, ngunit siya'y tumahimik at hindi sumagot ng anuman. Ito naman ang eksena sa harap ng Sanhedrin. Relihiyosong mga lider nag-imbento ng trial sa gitna ng gabi. Hinubog ang mga kasinungalingan, pinagtulungan si Kristo. At siya, tahimik pa rin. Hindi niya pinagdiskitahan ang bawat maling paratang. Hindi niya winasak ang bawat kasinungalingan. Kasi alam niyang hindi katotohanan ang habol ng mga ito, kundi hatol. Minsan ang pananahimik ay sagot na rin. Kapag ang tanong ay hindi galing sa puso na humahanap ng liwanag, walang saysay ang pagbibigay ng sagot. Minsan katahimikan ang pinakamatapang na paninindigan. Hindi ito pag-iwas. Ito ay kontrol, disiplina. Pananalig na hindi lahat ng laban ay kailangan mong pumatol. Ito ang pagkakaiba ng taong may misyon kaysa sa taong gusto lang manalo sa argumento. At ito ang aral. Hindi palaging kailangan ng mahabang paliwanag ang katotohanan. Minsan, ipinapamuhay ito, tahimik pero totoo. Pananahimik na may lakas katotohanan na hindi isinisigaw. Isaias Kapitulo 53 talata 7. Siya'y napighati, ngunit hindi nagbuka ng kaniyang bibig, gaya ng isang korderong dinadala sa patayan, at gaya ng tupa na sa harap ng mga manggugupit ay pipi, gayon hindi niya binuka ang kaniyang bibig. Ito ang propesya tungkol kay Kristo. Isang kordero, hindi sumisigaw, hindi nag-aaway, hindi gumaganti, kundi tahimik na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Walang reklamo, walang paliwanag, tahimik pero buo ang loob. Ito ang punto. Hindi lahat ng katahimikan ay kawalang alam. Hindi lahat ng pananahimik ay kawalang laban. May mga sagot na hindi kailangan sa salita. May mga laban na mas malakas kung hindi sinasagot. At kung may makikita kang ehemplo sa panahong ito ng ganitong katahimikan na may karunungan, walang iba kundi si Kuya si Bro, Daniel Razon. Hindi siya madaldal sa mga mapanirang tanong. Hindi siya nakikipagtalo sa mga gustong manggulo lang. Marami na ang nagtangkang umeksena, pero makikita mong tahimik lang siya. Hindi dahil wala siyang alam. Hindi dahil wala siyang karapatan magsalita. Kundi dahil alam niyang hindi lahat ng tanong ay para sagutin. May mga tanong na para i-expose lang ang motibo ng nagtatanong. At gaya ni Kristo, si Kuya ay hindi sumasagot ng padalos-dalos. Bakit? Kasi ang sagot niya, gawa. Ang pahayag niya, aksyon. Ang paninindigan niya, hindi sa argumento kundi sa aktwal na paggawa ng mabuti. Makikita mo sa mga proyekto, klinik, libreng sakay, dunong gulong, isang araw lang La Verdad ang dating Daan Foundation, kundi sagot sa realidad. Hindi para manalo sa debate, kundi para manalo ang kabutihan sa mundong puno ng ingay. Kaya minsan, pag may nagtatanong sa kanya at tahimik lang siya, huwag mo agad husgahan. Baka hindi mo lang alam, kaya tahimik siya, kasi may ginagawa na siyang sagot. Gaya ni Kristo, ang pananahimik ni Kuya ay hindi kawalan ng paninindigan, kundi lubos na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi siya palaban sa salita pero hindi rin siya papet. Tahimik siyang gumagawa, tahimik siyang nagliligtas, tahimik siyang sumusunod sa katuruan. At kung ganitong uri ng pamumuno ang susundan mo, tiyak na hindi ka maliligaw. Tahimik man sa harap ng kamera, malakas naman ang tinig ng paggawa niya sa mata ng Diyos. Kung may natutunan ka, tahimik mong i-share mo ito, i-like mo, i-comment mo ang take mo. At syempre, i-subscribe mo ang channel na hindi lang opinion ang batayan, kundi Biblia. Ito ang ProKDR iCloset, ang channel ng mga ProKDR fanatics na hindi lang basta dumadaldal kundi sumusunod. Hindi kami nandito para lang sa clout. Nandito kami para sa katotohanang hindi sumisigaw pero bumabaon. Kaya kung ready kang matauhan, maturuan at magbago, dito ka na. Huwag kang lalayas. At kung aalis ka, siguraduhin mong dala mo ang katotohanan. Hanggang sa susunod, stay put, be calm, remain behave, remain silent. Huwag kang gagawa kung ano-ano, lalo na kung under negative thought, negative emotion at maling akala. Kasi nga naman, a negative's feelings desired and hunger actions. Kaya huwag kang gagawa. Peace.